Hello, good morning. The day is February 27 and it's a Thursday. It's a holiday now in General Santos. We're celebrating Kanilangan. So, wala yung mga trabaho and our church in Countryside Evangelical Church took advantage of it. Kung naami karon diri sa River Edge Resort in London. So, if you look at the front sa camera, or the back of the camera there. So, kita na to diha ang swimming pool. Nindot sad ang facilities diri sa River Edge Resort. May bata dito nga bago pang mata. Plano siya maligo. Hi! Hi! Sa ako po the side, napod sila Doggy! Si Corina. Okay. Makita yun na to ang iyahang ngalan diri River Edge. Kailangan siya sa edge sa river. So gabi pa mi diri guys. Tunindot siya, bugnaw kayo, gitakigan ko guys. Imagine nga nasa 20 to 21 degrees Celsius ang temperature. And it's just here in South Cotabato sa Pulumulok. Ay, wala din kay spoon. Okay, so kung asawa, busy kayo siya. And na po siya, giserve nga buko. So the whole day will be spent sa atong gitawag og pahayahay. Okay? So, I would like to update lang sa ato ang followers. We are already 18,354. So, salamat sa ato ang mga followers nga padayon nga nag-follow sa ato ang Facebook page, Kuya Bong and Ate Dimes. Dili man kayo ko updated sa akong mga uploads, but salamat sa ato ang mga followers. So, ako mo mention ako gamay, The Guards Yans, muna ang latest nga ni follow. Si Geneva Dublois, Raihana Manonsol, Huawei Wison Artwork, Lynch, Butterfly Strucks, o si Jag Del Pilar. Thank you sa inyong pag-follow guys. O gi-follow na sad mo nato. Okay. Napod dire ang listahan sa mga top fans. I will just read a few. Sinang Andnong, Imoterong Gala, One Way Outreach Family. Nakilala na ko ning page pod kay ang pastor ani dati po nako nakakilala sa church, si La Pastora Cathy. Mary Ann Colinares Nacionales, so kasali ni siya sa ako ang mga fans. Young Store, Ginanaw ti Christy May, si Lani to dito gapatbang lang. Daddy Boss, Tauhay Hill Camp. Doc, si Doki ni iyahan nga page. So, makita po ninyo dire ang iyahang mga awesome shots o drone shots, especially sa iyahang mga adventures. So, Doc, good morning. Doki, Leia, Creative Content Group, Ed NG Boy, Journey, Leaders Mindset, Rosemary Gabriel, Joylyn Gonzalez, Wenix Cab, paisano na ko ni taga-Tanhay, classmate po na ako. Ken Chris Dumagan, Unit Motovlog, Jobel TV, Miang's Life Vlog, ang si Garlin Espuelas, kauban ako ni sa C-Trade. Shout out po din sa ako ang YouTube channel, 13,000 followers na punta sa YouTube. YouTube channel na mo is Bong and Dimes channel, so don't forget that. So as usual, maghatag ta og passage for today. Ang akong na-select na passage for today is taken from Colossians chapter 3 verses 20 to 25. And it says, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. And fathers, do not embitter your children. And further, if you do the reading, it says that, and do it not only when their eyes is on you, and to win their favor, but with sincerity of the heart and reverence of the Lord. Tinuod ni mga igsoon sa situation na to karon, ang nagdugang o palabad sa ulo sa mga ginikanan is the children. When children are not properly guided, it's not because nga gahig silang ulo, but because of the environment that are living right now, especially kada mga gadgets, dili na gyud masugo atong mga kabataan, no? Bisag pagpanghugas sa ilang plato, ang mama o ang papa gyud ang magproblema. But the Lord says that we need to let our children obey us, not in a hard way,
It doesn't mean nga i-impose nimo imong pagka-parent just to get the respect. But ginaingon dito nga respect begets respect. So as a parent, you need to lead your children. Unahan nimo sila. So, ginaingon sa Colossians nga do not embitter your children. Although na ay or something like an order that the children need to obey their parents in everything. But sa second line, nagaingon siya nga do not embitter your children. So it's a two-way process. So dili po nato i-lead ato mga children nga mamahimong rebelde. And do it not only when their eyes is on you. Kanang mura og plastic lang gud. Do it with sincerity, with reverence to the Lord. Kay sa tinuod lang ang Dios man gyud ang ato agyud nga mapasalamatan kung mabuhat nato kining tanan. Okay? All the good works nga gihatag sa Dios, ang atong mga anak hinatag man gyud na sa Dios. So being the stewards of them, when we took good care of our stewardship, malipay gyud ang Dios niya na. But along that line, doon ay mga challenges, daghan kayo mga challenges kanang mga barkada. There will be a lot of challenges, but according to Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God. So in so doing mga igsoon, kung wala po tayo pagtuo sa Dios, malisdan kita. So ang ato lang yung gikuptan nga matuman ang atong mga pangandoy, atong mga kalampusan sa atong mga kabataan is that the faith of our God. So without our faith it is impossible to please God, because anyone who comes to God must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek our Lord Jesus Christ. Mao ni problema sa kalibutan mga igsoon. We believe nga ang success sa isa ka tawo o sa kapamilya nag-refer lang din sa iyang material things, sa iyang achievements. But beyond that, if you look closer, it's all given by our Almighty God, our Creator. So kita mga stewards lang kita diri. So dapat mapasalamaton kita and we return back all the achievements, all that we have to our Creator as a reverence to Him. Challenging ang matuto o pag-gear o pag-lead sa atong mga children, but behind the challenge there is hope. Tungod kay kung nakita pagsalig sa Dios, wala imposible sa ato ang mga pangandoy kung nakita pagtuo sa atong Dios. Sumaro to mga igsoon, please watch the remaining of our activities today. May mga snapshots, videos kong i-post or i-attach ani nga video just for you to have a complete view of what is happening today. So again, it's a holiday sa General Santos. Happy Kalilangan Day. O sa rest of the world, enjoy your work. Dire naman sa Jensen ang holiday karon. Okay guys, dito ra ko kutob. Bye guys.